Dahan-dahan na pong babalik ang kumpiyansa ng mga business group, foreign and local business dito sa ating bansa. Ito ay matapos na dumaan sa tamang proseso ang impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. Makinig po kayo kasi yung iba dyan na hindi nakakaintindi, akala nila yung impeachment ay walang epekto sa ekonomiya. Malaki po ang epekto niyan. Kasi ganitong kasimple, ang mga negosyante ay nakasalalay or nakapokus sa kung ano ang policy ng isang presidente, ano ang programa ng Pangulo, ano ang ginagawa ng Pangulo. So yun ay parte ng kailang kapital. Hindi ang negosyante lagay ng business, hindi po. Inaalam nila ang national security, political stability, national policy ng presidenteng nakaupo. Pag nakuha nila ang assurance dun sa kailang katiyakan ng kailang negosyo ay tatatag, lalaki ang negosyo, foreign and local. At yun po ay nangyari na. Pero dahil biglang nagkaroon po ng impeachment, siyempre nabahala. May masamang epekto yung impeachment sa Pangulo. Kasi isipin mo, naglaga ka ng bilyon-bilyon, daang milyong negosyo. Tapos bigla yung policy ng gobyerno magbabago dahil pinatalsik yung presidente. Delikado yung pera mo. Yan ho yung kinababahala ng negosyante. Pero dahil nagkaroon ng proseso sa Committee on Justice, hindi na justify ng mga complainant at endorser ang kaso, kaya ibinasura ng komite at tuloy-tuloy na ho yung mawawala sa Kongreso. Kaya yung pangamba at yung pagtitiwala, yung pangamba na wala, yung pagtitiwala magtutuloy. Alam nyo kasi sa negosyo, sa business, alam ito ng mga negosyante at ng mga totoong business analyst, totoong negosyante. Huwag yung mga fake na analyst, maraming analyst na peke. Alam nila yung sinasabi ko. Dahil po, ang negosyo hindi lang pera-pera yan. Sa negosyo, koneksyon, policy, at katatagan ng bansa. Bakit ka magninegosyo sa Pilipinas kung nagkakawindang-windang ang gobyerno? Kung may problema sa national security, foreign policy, at ekonomiya, hindi. Pero pagka matatag ang presidente, nakapokus sa pagpapalakas ng ekonomiya, lalo pa ito, gustong-gusto ito ng business group, yung labanan ng korupsyon, dahil silang biktima dyan. Ayan ang ginagawa ng Pangulo. Kaya ho, dahan-dahan babalik, maniwala kayo, gagandang ekonomiya natin itong taong ito at sa susunod na mga taon at araw. Kasi may direksyon ang gobyerno, may tiwala ang business community, nagkaroon ng due process sa impeachment, talagang hindi napatunayan, kaya ho, mananatili ang Pangulo. At sa paniniwala ko nga, hindi na kailangan po kung magkakaroon ng impeachment ulit after 1 year, wala na yan. Kasi 2027, eleksyonan, 2028, wala na. Tuloy-tuloy na yan. So yan ho yung ating panghawakan. Magpasalamat tayo. Kayo man ay anti-government o ano man ang inyong sektor. Ang pinag-uusapan ko dito ay kabuhayan, kinabukasan, katatagan ng ating bansa. Maniwala kayo sa hindi, yan. Maliban lang kung kayo po'y talagang anti-Marcos sa saradong isip at hindi nakakaintindi. Naakala nyo ang impeachment sa isang Pangulo ay simple lang. Hindi po, malaking malaki ang epekto sa ekonomiya, seguridad, katatagan ng bansa, ang impeachment sa isang Pangulo. Kaya pag nalusutan yan, biglang aangat ang kumpiyansa. Dahil kung bumagsak siya at na-impeach, bagsak lahat, back to zero. Kasi yung susunod na presidente, iba yung policy nun. Iba ang programa nun. Katakot-takot na adjustment yun. Back to zero naman. Yun ang masamang mangyayari. Masamang dahilan, masamang epekto. Ay ngayon, wala na. Binasura na ng komite. Sa plenaryo, wala na rin yan. Kaya yun yung pagkakaiba ng impeachment laban sa Pangulo kaysa sa pangalawang Pangulo. Ang Pangulo, pag tinanggal mo, lahat apektado. Ang pangalawang Pangulo, pag na-impeach, wa-effect. Kasi pangalawang Pangulo lang yan. At saka wala namang ginagawa yan. Kahit mawala yung pangalawang Pangulo, walang gaanong epekto sa taong bayan yun. At sa ekonomiya, at sa mga kapitalista. Personal kong opinion ito. Alam kong magagalit kayo kasi hindi nyo alam ang
pangkalahatang epekto, pangkalahatang kalagayan. Kaya yung impeachment, basta nasa tamang proseso, ay dapat tanggapin. Ganon talaga ang laban. Ano man laban, may nananalo, may natatalo. Natalo yung endorser at complainant, the impeachment, sorry, ayun ho ay lumabas sa desisyon ng majority o halos lahat ng mga congressman na membro ng Committee on Justice. At tiniyak po ni Congressman Luistro ng Batangas, habang siya ang chairman ng committee niyan, lahat ng tamang proseso at maayos na proseso ay kanyang gagawin. Nakita niyo nakaraan, walang debating maiingay, normal lang yung mataas ang boses sa kanilang mga punto pero walang personalan, smooth, walang nagsasapawan, nakukontrol niya. At yung ruling, mabilis na ruling ng chairman, yun ang naging guide ng maayos na proseso. Ganun kasi. Pag nagtalo-talo, mag-voting, pag may mga motion, magbutuhan, tapos mag-rule ang chairman. Yun ang ginawa ni Luistro. Kaya smooth na smooth. 3 hearing lang. Nagkaroon sila ng desisyon. Pag yung kay Sara Duterte ay umabot sa presentation ng ebidensya, matagal po yun. Yun, doon natin lalong malalaman yung tamang proseso. Magkaiba po yan. Parehas ang magiging proseso at treatment ng komite, pero conforme yan sa complainant at endorser. Pag magaling ang nag-endorso ng kaso, malamang makonvincing merong substance. Ay dito po kay Pangulong Marcos impeachment, mahina yung mga nag-endorse. Hindi nga niya may paliwanag, puro lamsam at saka news clippings, dyaryo, clippings ng dyaryo sa news. At general statement lang na corrupt, ay hindi ho talaga substance yun. Walang laman yun. Kailangan may dokumento, kailangan malinaw. So, yun po yun. Okay? Ano pong inyong masasabi niyan? Kaya, kahit ulit-ulit na yung gawin ng mga anti-Marcos, bangag ang Pangulo, korap ang Pangulo, kinidnap ng Pangulo si Duterte, garbage na po yun. Kasi yun ho yung laman ng reklamo sa impeachment, binasura ng Kongreso. Anong ibig sabihin yan? Hindi totoo. Puro paratang lang, puro verbal, puro hearsay. Kaya yan ay 2-5, wala na yan. Ang nagpakulo lang yan ay ang nagpakulo lang yan, kumita na, yung mga vlogger ng mga anti-Marcos. Ang nagpakalat ng bangag, adik, korap, at kidnapping issue. Pinagkakitaan nila yon. Pero dahil puro hearsay, basura pagdating sa impeachment Committee on Justice. Kaya kahit ngayon ulit-ulitin na nila yung mga issue niyan, wala nang epekto yan. Wala na, maniwala kayo, wala na yan. Magiging paulit-ulit na lang sila hanggang sa sila na lang ang naniniwala talaga. Kasi nagkaroon ng hearing hindi nila napatunayan News clippings, social media, akusasyon ni Amy, ay yung akusasyon ni Amy, verbal din yun, wala naman dokumento, garbage. Kaya lahat ng yung 3 isyong yan, bangag, kidnapping, korupsyon, maniwala kayo. Walang-wala na yan. Hindi na yan ground, hindi na yon papatulan, at hindi na rin ho yan papaniwalaan ng matitinong Pilipino.